magsikap man tayo maging matuwid, magkasala pa rin tayo. Ayon po sa mga ngaral, haleluya, sinusulat po yan sa mga ngaral, Kabanata 7, talata 20 po. Walang matuwid dito sa lupa na gumawa ng katuwiran, hindi magkasala. So kaya mga kapatid, anong gawin natin para maging sakdal at maging ganap tayo sa harapan ng Diyos? Gawin lang po natin ang napakinggan po natin na aral ng Diyos. Diyan po tayo maging ganap. Kapag sinusunod lang po natin kung ano ang aral, ano po ang layunin ng Diyos, sundin lang po natin yon. Sapagkat yun lang po ang pinakamahalaga. Wala na pong reliyon na pinag-usapan. Kahit anong karunungan, kung kalagayan natin sa libutan, kung ano ang ating nakamtan. So mga kapatid, lahat talaga ng bagay na naabot natin, ito po ay kalooban ng Diyos. Kaya nga, kung ano ang naabot natin, masaya tayo, nagkaroon tayo ng bagay, mayroon tayong bahay, may sasakyan, may negosyo, may lupa, may pira. So na masaya tayo dyan sapagkat nakamtan natin ang nais natin. Subalit, ang Diyos po nagbigay dyan. Na kung dumaan man naman tayo sa mga pagsubok, dumaan po tayo sa mga paghihirap, sa sanibutan na ito, yun din, kalooban ng Diyos. Para po subukin ang ating panampalataya, kung talagang tayo talaga ay sabihin natin na naging masunurin. Na habang may panampalataya tayo, naging masunurin ba tayo sa Panginoon? O nagpasaway ba tayo? So ganun po yan mga kapatid. So kaya nga, hanggang sa mga araw na ito, nais ng Panginoon talaga na matuto tayo. Matuto tayo sa ating pamumuhay. Sana po na wag na natin sayangin ang pagkataon na itong ating kalagayan ngayon, na dito na tayo sa kahirapan. Mahirap na po ang kalagayan natin. Kahit kami rito sa Japan, na totoo nga, nagtatrabaho kami sa Japan, pero talagang ganun din. Hanap buhay lang tayo. Hindi po tayo mayaman, hindi po tayo kinakapos din. Na kung kapusin man tayo, nandiyan naman ang Panginoon. Nag-provide po ng mapangailangan po natin. So ganun lang po yan mga kapatid. Kaya nga, palagi tayo na nangaral ng salita ng Diyos para kahit paano mapatatag po tayo sa ating bawat isa. Kasi totoo nga, may pera tayo, mayroon tayong bahay, may sasakyan, may lupa o negosyo man tayo. Pero mga kapatid, ang nakinabang lang dyan, itong physical natin, itong katawan natin na babalik sa lupa. Yung kaluluwa natin, nakikinabang, hindi makakinabang yan. Paano man ang ating naabot kung nakamtan ngayon na pagpapala dito sa lupa na mga bagay na makikita, pansamantala lang po yan mga kapatid, pandalian lang po yan. At ang nakinabang, itong ating katawan na babalik sa alabok. So dapat mga kapatid, na itong ating kaluluwa, ang ating bigyan naman ng pansin. Kung sakaling na tayo ay alisin na po ng Panginoon sa salimutan na ito, mayroon ba tayong maasahan na kaligtasan? Yan po ang pinakamalaga, ang bahagi po ng live natin sa bawat araw. Ito po ang salita ng Diyos na ipamahagi po natin para po na mag-isa tayo sa pag-asa na ito ng kaligtasan. So ayaw ng Panginoon talaga na mapahamak tayo. Kaya lang, mapahamak talaga tayo kung sa atin na po lang nasusunod, wala na po ang kalooban ng Diyos. Yun po ang maging kapahamakan po natin. Kaya hanggang sa mga araw na ito, tinuturuan po tayo ng Panginoon paano po tayo maging matatag. Sa verse 8, na ang Panginoon ang magpatatag sa atin, no? Hanggang sa kanya pagparito. So kaya nga, itong live natin, ginawa natin ito para maparating natin sa lahat po ng mundo, buong sanlibutan, maparating natin ang mensahe ng Diyos. Now, ayaw po ng Panginoon talaga mapahamak tayo, na isang Panginoon na matuto tayo sa bawat araw kung ano talaga ang dapat nating gawin. So dapat po tayo magbigay po ng panahon sa Panginoon. Hindi na tayo lang po ang nasusunod, wala na po tayong panahon sa Panginoon. So hindi pwede mga kapatid, dahil po na kapahamakan po ating kantungan kung talagang hindi po nating pagbigyan ang Panginoon. So kaya hanggang sa mga araw na ito ay tinuturuan tayo ng Panginoon papaano magkaroon ng kaligtasan. So ayaw ng Panginoon talaga mapahamak ang tao. So mapahamak lang tayo kung baliwalain natin ang kanyang mga salita. Sapagkat yun lang po ang pinakamahalaga po habang po tayo may sanlibutan, na ang mensahe ng Diyos ang ating bigyan po ng halaga. Yung mga bagay po na kamtan natin, yan po, bigay po ng Diyos yan.
Kahit po anong mga kapatid ating nakamtan ngayon, hindi kayo